Mga kababayan, handa na ba kayong sumama sa isang biyahe patungo sa misteryo at kababalaghan? Sa gitna ng Quiapo, may isang plakang may taglay na sumpa ang magdadala sa atin sa isang nakakakilabot na paglalakbay. Maghanda sa mga sigaw na magmumula sa lumang vinyl record, mga sigaw na hindi lang basta musika, kundi bulong ng nakaraang ayaw magpahinga. Huwag palampasin ang kwento ni Rodel at ang kanyang pakikipagsapalaran sa mga bangungot na tila ayaw siyang lubayan. Tuklasin natin kung hanggang saan naabot ang kanyang katapangan at kung ano ang kahihinatnan ng kanyang pakikibaka sa mga kamay ng isang misteryosong entidad. Sa gitna ng maingay at masikip na kalye ng Quiapo, naglalakad si Rodel. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa tuwing makakakita siya ng mga vinyl record na bihira at kakaiba. Mahilig siya sa musika, lalo na sa mga lumang kanta na nagdadala sa kanya sa ibang panahon. Sa isang sulok ng tindahan na puno ng alikabok at lumang gamit, may kakaibang plaka siyang napansin. May disenyo ito ng mga sinaunang simbolo at parang may sariling kwento. Hindi niya mapigilan ang sarili at binili niya ito. Dama niya ang bigat ng kasaysayan sa kanyang mga kamay habang hawak ang plaka. Pag-uwi sa kanyang maliit na apartment, dahan-dahan niyang pinatugtog ang mga plaka. Pumikit siya at hinayaan niyang dalhin siya ng musika sa ibang panahon. Ang bawat tunog ay tila naglalaman ng mga bulong ng mga kwentong matagal nang nakalibing sa alaala ng panahon. Sa hapunan kasama si Leo at Carla, inasahan niyang hindi siya masasarapan sa luto ni Carla. Ngunit sa hindi inaasahang pagkakataon, masarap ito at parang may mahiwagang epekto sa kanyang diwa. Sa sala ni Leo at Carla, pinatugtog ni Rodel ang bagong biling plaka. Ang ilaw ay malamlam at ang hangin ay puno ng inaasahang katahimikan. Lahat ay nakikinig at nag-aantay ng musika. Ngunit sa kalagitnaan ng isang instrumental, isang nakakabinging sigaw ang biglang umalinggaw-ngaw mula sa plaka. Nagulat at natakot ang lahat. Tumayo ang balahibo ni Rodel at agad niyang sinubukang hanapin kung saan nanggaling ang sigaw. Matapos ang ilang sandali ng paghahanap, hindi na muling narinig ang sigaw. Pinilit ni Rodel na ipagwalang bahala ito. Ngunit hindi niya mapigilang maramdaman ang kaba sa kanyang dibdib. Ang kanyang isip ay balisa at hindi mapakali. Ano nga ba ang misteryo sa likod ng sigaw na iyon? At bakit siya lang ang tila apektado nito? Ang mga tanong na ito ang magdadala sa kanya sa mas nakakakilabot na mga pangyayari na hindi niya inaasahan. Gabi-gabi sa kanyang maliit na kwarto, hindi matahimik si Rodel. Ang mga dingding ay tila nagiging mga pasilyo ng isang abandonadong ospital sa Maynila. Tahimik ito, ngunit ang katahimikan ay binabasag ng mga nakakabagabag na presensya na gumagapang sa kanyang isipan. Sa bangungot na iyon, isang babaeng naka-nurse na uniforme ang sumasayaw ng isang malungkot at nakakakilabot na sayaw sa ilalim ng malamlam na ilaw. Ang kanyang mga galaw ay hindi natural, parang sinasabi ang isang malagim na kwento. Habang sumasayaw siya, ang sigaw mula sa plaka ay nagiging mas malakas at mas nakakatakot. Umaalingaw-ngaw sa buong ospital at dumidiretso sa kaluluwa ni Rodel. Ang bangungot na ito ay hindi na basta-basta panaginip lang. Dumalas ito at sa bawat paggising ni Rodel, dala-dala niya ang sakit sa kanyang katawan. Tila hinahaplos at pinipisil ng mga kamay ng babaeng naka-nurse na uniforme. Isang umaga, pagdilat ng kanyang mga mata, tinitigan niya ang kanyang mga braso at nakita niya ang mga markang tila tunay na hinawakan ng isang tao. Nagsimula ng maghalo ang takot at katotohanan sa isipan ni Rodel. Ano ba talaga ang nangyayari sa kanya? Hindi na makapag-concentrate si Rodel sa trabaho. Ang sigaw na iyon, naririnig niya kahit gising. Hindi na niya ito matiis. Kailangan niyang patunayan na hindi siya nawawala sa katinuan. Kaya't nagdesisyon siyang iparinig ito kina Leo at Carla. Sigurado siyang maniniwala sila sa kanya kapag narinig nila ang hindi maipaliwanag na sigaw. Sa kanyang apartment, inihanda ni Rodel ang plaka.
Pinatugtog niya ito sa harap ni Leo at Carla. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig sa pag-aabang. Pero kakaiba ang nangyari ngayong may kasama siya. Sa kanilang pagdating, ang plaka ay tila nanahimik. Walang kakaibang sigaw na lumabas, walang nakakatakot na tunog. Tila ba nagtatago ang kababalaghan sa presensya ng iba? Ang pagdududa sa mga mata at isipan ni Leo at Carla ay nagdulot ng panibagong bigat sa kanyang damdamin. Dahil dito nagpasya si Rodel na pansamantalang lumipat sa bahay ni Mark. Umaasa siya na sa paglayo niya sa kanyang apartment ay makakatakas siya sa kababalaghang tila sumusunod sa kanya. Ngunit ang hindi niya alam, ang susunod na kabanata ng kanyang bangungot ay magiging mas malala pa kaysa sa inaasahan niya. Ano kaya ang naghihintay kay Rodel sa bagong tahanang ito? Sa bagong tirahan ni Rodel sa bahay ni Mark, akala niya ay makakatakas na siya sa mga nakakakilabot na pangyayari. Pero mali siya. Kahit saan siya magpunta, yung babaeng naka-nurse na uniforme, laging andyan, nag-aabang sa kanyang mga panaginip at sa totoong mundo. Hindi siya tinatantanan. Parang anino na hindi maalis-alis, laging nasa likod niya sumusunod kahit saan. Kuya, okay ka lang ba? Tanong ni Mark napansin ang pagkabalisa ni Rodel. Oh, okay lang ako, sagot ni Rodel. Pero ang totoo, yung kaba sa dibdib niya lalong tumitindi. Ang musika mula sa plaka, kahit hindi niya patugtugin, umaalingaw-ngaw sa isipan niya. Ang takot kumakapit na sa kaluluwa niya, parang damong ligaw na hindi matanggal-tanggal. Ang entidad parang lalong lumalakas. Yung mga sigaw sa plaka mas madalas na at mas nakakatakot. Parang may sariling buhay, may sariling isip, may sariling plano. Ano ba talagang gusto nitong babaeng to sa kanya? Habang lumalalim ang gabi, isang katahimikan ang bumalot sa bahay. Sa wakas tumugtog ng normal ang vinyl record at parang may kapayapaang bumalot kay Rodel. Siguro tapos na, bulong niya sa sarili, umaasang ito na ang huling gabi ng kanyang bangungot. Pero bigla na lang sa isang iglap, naramdaman niyang may kakaiba na naman. Yung babaeng naka-nurse na uniforme, bigla na lang sumulpot at bumulong ng isang banta sa kanyang tainga. Hindi pa tayo tapos. Mahina pero malinaw na sabi ng babae. Ang takot na naramdaman ni Rodel hindi maipaliwanag. Parang may malamig na kamay na kumakapit sa puso niya. Pagkatapos ng nakakapangilabot na engkwentro, bigla na lang nawala yung babae. Nakahinga ng maluwag si Rodel, umaasang ito na ang huli. Pero may kakaibang pakiramdam pa rin siya, parang may hindi pa natatapos. Ano kaya ang susunod na mangyayari? Ilang araw na ang nakalipas mula ng huling pag-atake sa kanya ng nakakatakot na entidad, nang biglang may lumitaw na mensahe sa social media account ni Rodel. Ang mensahe, na puno ng mga nakakakilabot na salita, ay tila nagpapahiwatig ng isang masamang balak ng entidad na gumambala sa kanya. Parang may plano itong gamitin ang katawan ni Rodel bilang isang portal para makapasok sa ating mundo. Nag-alala ang mga kaibigan ni Rodel at hindi nila mapigilan ang takot na baka may masamang nangyari sa kanya. Nagdesisyon silang magtungo sa apartment ni Rodel para hanapin siya at sana'y matulungan. Pagdating nila, ang eksena na bumungad sa kanila ay parang sa isang bangungot. Si Leo na unang pumasok ay nakakita ng mga ebidensya ng isang marahas na pangyayari. May mga bakas ng dugo sa sahig at mga gamit na nagkalat na parang may naganap na matinding pakikibaka. Ang mga kaibigan ni Rodel ay napuno ng pagkalito at takot. Ano nga ba ang nangyari kay Rodel? Bakit may mga bakas ng dugo? At higit sa lahat, nasaan na siya? Ang mga tanong na ito ang nag-iwan ng malalim na marka sa kanilang isipan na tila ba may mas malaki pang misteryo na kailangan nilang malutas.
Ang mga pangyayari ay nag-iiwan ng mas maraming katanungan kaysa kasagutan at ang bawat isa ay may kanya-kanyang hinala sa kung ano ang posibleng kinahinatnan ni Rodel. Ano nga kaya ang susunod na mangyayari? Sa huli natutunan natin na ang pagkahumaling sa misteryo ay maaaring magdala sa atin sa hindi inaasahang kadiliman. Salamat sa pakikinig, mga ka-creepy. Huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe sa Creepy Pinoy Stories para sa mas marami pang nakakakilabot na kwento. Excited na akong makasama kayo ulit sa susunod na upload. At tandaan baka sa susunod na pag-play mo ng iyong paboritong kanta, may sumabay na bulong mula sa kabila. Mag-ingat at hanggang sa muli, mga ka-creepy.